depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Tama na muna kasi kakadaldal, manahimik ka din. Ano ba ang benefits kapag nanahimik ka? Problema kasi sa inyo, ginagawa niyong sports ang pakikipagbalikan si ex or pakikipagbalikan kay ex. What does it mean kapag sinabi kong sports? Alam mo yung puntong feeling niyo yata, babalik si ex kapag masyado ka naging competitive na ibalik siya. Which is mali. The more na nag-i-invest ka para ibalik siya, the more na nag-i-effort ka para ibalik siya, the more na ginagawan mo lahat ng paraan para ibalik siya, or the more na gumagawa ka ng mga effort, something like that, na nakikita niya na naghahabol ka, the more na mas mababa ang chance mong maayos mo ang relasyon kung talaga meron tong damage. Pero syempre, depende din yan sa sitwasyon. Depende na lang kung yung sitwasyon nyo is sobrang kasalanan mo talaga. So I think kung sobrang kasalanan mo talaga kagaya ng cheating, wala namang masama siguro kung makipagbalikan ka. Lalo na kung babae ka specifically, ha? Pero, let's say na ano ba ang pinaka-the best technique para ibalik si ex? Sa haba ng experience ko sa breakup coaching, katahimikan ang pinaka-the best technique. Kapag tahimik ka kasi, yung ex mo, nawawalan siya ng control. Kapag masyado kang emotional, ibig sabihin may control pa siya sa emotion mo. Like, nagmamakaawa ka, mas lalo siyang nagiging kampante. Pero kapag naging tahimik ka, doon siya nagsisimulang mawalan ng control. So, always remember this. Silence removes the emotional leverage your ex once had. Pag naging reactive ka, siya yung may control. Kasi kapag naging reactive ka, ibig sabihin ng reactive, kumbaga, masyado kang maingay, nagre-react ka kaagad, di ba? So, kapag naging reactive ka, nagiging predictable ka. Kapag alam niyang sasagot ka kaagad, magagalit ka, magmamakaawa ka, madali niya mababasa yung galaw mo. At pangalawa, nabibigyan mo siya ng tinatawag nating attention supply. Habang nagbibigay ka ng explanation, drama at saka confrontation, patuloy mong pinapakain ng influence niya sa emotion mo. So, ano ang mangyayari kapag bigla ka naging tahimik? Tatlong bagay ang dapat mong tatandaan. Una, pattern disruption. Sanay kasi ang ex mo na merong reaksyon na binibigay sa kanya. So kapag nawala yun, mababasag mo yung ganitong cycle or dynamic or expectation mula sa kanya. Pangalawa, curiosity trigger. Bakit hindi ka na nagre-react? Something like that. Mako-curious siya kung bakit hindi ka na nagre-react or meron ng uncertainty na nagbubukas ng curiosity loop. Pangatlo, ego discomfort. Kapag hindi ka na naghahabol, hindi na siya magiging komportable kasi mawawalan ng validation na nakukuha niya dati. Hindi mo naman ba-validate yung feelings niya at kapag hindi mo na nababalidate yung feelings niya, siya na yung mag-e-effort para gumawa ng paraan na yun ngayon. So, ang psychological effect ng silence ay mag-create ng uncertainty. Sa Tagalog, walang kasiguraduhan. Kailangan makapaggawa ka ng ganyang uri ng pakiramdam na at least hindi sigurado yung ex mo kung hawak ka pa niya o hindi. Pangalawa, kailangan matrigger natin na mag-self-reflect siya. Para magsisi siya, kailangan muna niya mag-self-reflect. Kung hindi ka mananahimik, hindi siya mag-self-reflect, hindi siya magsisisi. Pero kung mananahimik ka, may chance na mag-self-reflect siya at pagsisi siya. At ano pa ang benefit ng pananahimik? It activates loss awareness. Napaka-importante niyan. Kailangan niyang malaman na nawalan siya sa'yo. At pang-apat, yung breakup na nangyari is magkaroon ng emotional control pattern sa kanya na imbis na ikaw yung naghahabol, siya na ngayon ang maghahabol kasi biglang tahimik ka na. Kapag tahimik ang tao, mahirap basahin. At higit sa lahat, mahirap kontrolin. So, ano ang itsura ng tamang tahimik? Kailangan silent treatment talaga. Dito papasok ang pinakamalupit natin technique na no contact rule. So, this is not just a passive-aggressive behavior, hindi rin siya pagpaparinig sa social media. Ito ay more on calm,
composure, emotional discipline, at nagfo-focus sa sarili mong buhay. So, ano ba yung mangyayari kapag nawalan na siya ng control sa'yo? Bakit sobrang importante yata ng control na yan? Kapag yung control na yan, nawala yan, siya na yung unang magre-reach out sa'yo. Tandaan mo yan. Siya na yung magtataka at siya na yung magsisimula mag-overthink. Kumbaga, yung dating pursuer, nagiging observer na, at yun naman dating pinupursue, siya na ngayon yung maghahabol. Pero syempre, critical warning ko din to, kung tahimik ka, pero secretly nag-i-stalk ka pa rin, or umaasa ka sa bawat galaw niya, hindi yan tunay na katahimikan, no? Hindi yan detachment. Eto lagi niyong tatandaan. Silence must come with internal stability. Ibig ko sabihin, kailangan mo maging stable. Na talagang katahimikan is hindi mo lang siya ginagamit na technique para ibalik sa ex. Bagkus ang katahimikan ay ginagamit mo siyang method para i-self-heal mo yung sarili mo. So, hindi mo naman kailangan magsalita para magpadala ng mensahe sa kanya. Minsan, yung pinakamalakas na statement na magagawa mo is silence. Wala kang sinasabi. Kasi habang nagsasalita ka, mababasa ka niya eh. Pero kapag naging tahimik ka, maguguluhan siya sa part na yun. At kapag hindi ka na niya kayang basahin, dun na siya magsisimulang mawalan ng control. Na which is yun yung pinaka-importanting part ng game. Yung tanggalin natin yung control ng ex mo sa'yo. Dahil ang control niya, ang pinaka-powerful sa lahat na maaaring sumira ng buhay mo, honestly. Kapag ang ex mo may control sa'yo, maaaring masira niya buhay mo. So ano magiging advantage pag naging tahimik ka? Healing. Self-heal. Gagaling ka, madidisiplina ka, papayat yung attention mo sa kanya. Dati kasi mataba yung attention mo sa kanya, di ba? Parang bonjing yung attention na binibigay mo sa kanya, too much eh. Pero once na naging tahimik ka na, nanahimik ka na, yung attention na binibigay mo sa kanya, matatanggal yan, mababawasan yan, almost mawawala yan. At kapag nawala yung attention na yan, lalakas ka, mahihil ka, babalik ka sa normal. Yun yung pinapangako ko sa'yo. Kapag nag-silent treatment ka, kapag nanahimik ka, that would be the time na bigla mong mariregain yung power na dating nawala sa'yo. Ngayon, kung gusto mo namang ibalik sa ex at kung gusto mo ng advice particularly, so marami na tayong masyadong clients pero pwede ka pa naman magpa-schedule sa Philippine Dating Coach Facebook page, yung pinakita namin kanina, search mo lang kami doon. Legit naman yun, so thanks for watching.